Maalab na pagbati, Pilipinas. Kumusta ang presyo ng bigas sa inyong mga palengke? Magkano na ang pinakamura? Umaaray na ang maraming Pilipino sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas. Aabot na kasi sa 50 hanggang 60 pesos kada kilo ang presyo nito sa kasalukuyan. Wait, di ba dapat kapag sinabing rice, bigas, hindi pagtaas? Sabi ng Agriculture Secretary na si President Marcos Jr., pangarap lang naman daw ang binabanggit niyang 20 pesos na bigas noong campaign season. Pero sa totoo lang, may magagawa naman daw ang gobyerno para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng bigas. Kaninang umaga, naglabas ng executive order ang Pangulo na nagpapataw ng price ceiling sa bigas. 41 pesos kada kilo para sa regular milled rice at 45 pesos naman para sa well-milled rice. Pero ayon sa mga grupo ng magsasaka gaya ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, sa halip na makatulong, todong pambabarat naman daw sa kanila ang posibleng maging resulta ng price ceiling. Lalo raw itong ikalulugi ng mga magsasaka dahil mapapuwersa silang ibenta ang bigas sa presyong mababa pa sa ginastos nila para sa produksyon. Sa nakarang anihan ng Marso-Abril, ang presyo ng palay sa baryo 16 pesos per kilo. Nang kalaunan, umabot ng 19 pesos per kilo. Kahit pa nabili nila ng 25 pesos sa 70%, ito yung sa rule of thumb, lilitaw 42 pesos and 50 centavos. Malayong malayo doon sa tunay na presyo nung nakarang anihan. Ayon naman sa mga consumer, mataas pa rin ang 41 pesos na bigas. Mas kakayanin daw kung palalakasin ang kakayanang bumili ng mga consumer gaya ng dagdag sahod at ayuda. Kahit mga retailer, apektado rin daw ng ipinataw na price ceiling. Napaka-imposible yata yun dahil nakuha naming mataas yung bigas. Ibebenta namin ng 41. Hindi ba unfair yun sa mga maliliit na manininda? Eh kung gusto niyang ganon, magdala sila ng bigas na ibebenta nila sa amin ng mababa rin para matupad yung gusto niyang 41. Kaya para sa grupong Bantay Bigas, imbes na price ceiling lang, may mga hakbang pang magagawa na hindi makakasakit sa mga consumer, retailer at maliliit na magsasaka. Una, maaari raw bilhin ng gobyerno ang hindi bababa sa 20 hanggang 25% ng ating locally produced na palay. Bilhin niya yan sa mataas na presyo na hindi dapat bababa sa 20 pesos per kilo para hindi lugi yung ating mga magsasaka. Yung gobyerno na mismo ang magdadry o magbibilad, tapos ipagiling niya yan, ilabas niya sa palengke sa pamamagitan ng subsidized price ng gobyerno para may mabili, no, na mura ang mga consumers. Isa ring masaklaw na solusyon ang agad na pagbabasura sa rice tarification law at pagbabalik sa regulatory power ng National Food Authority. Dagdag ng grupo, dahil sa rice tarification law, mas lalong sumandal ang Pilipinas sa importasyon. Mas lalo rin nabawasan ang papel ng National Food Authority sa pagtitiyak ng supply at presyo ng bigas dahil sa nasabing batas. Dagdag ng Bantay Bigas, dahil binawasan ang powers ng NFA, mas lalo itong naging powerless para habulin ang kartel na kilalang nag-hoard ng bigas. So yung pagkawatanggal ng regulatory power ng gobyerno ay talagang nagbigay kapangyarihan sa mga traders, sa mga pribado para baratin yung presyo ng palay ng ating mga magsasaka at ganun din ay mag-create ng artificial shortage para malegalize yung pagtaas ng presyo ng bigas. Last but not the least, kailangan na talagang buwagin ng gobyerno ang mga kartel ng bigas na ayon sa KMP ay siyang nagmamanipula sa supply at presyo ng bigas sa lokal na pamilihan. Hanggat hindi namimili ang National Food Authority ng palay, ay nasa kami ng kartel at sila yung nasusunod. Dahil ang kanin ang staple food natin, sama-sama po nating ipaglaban ang karapatan sa pagkain. Palakasin ang lokal na produksyon, hindi importasyon. Subsidyo sa mga magsasaka, hindi importasyon.